Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Class, imagine ninyo panahon ng Spanish colonization sa Pinas. Ang mga Pilipino ay hindi lang basta tahimik. May kanya-kanyang reaksyon at tugon sa pamumuno ng mga Espanyol. May mga sumunod, may nakipaglaban, at may gumawa ng sariling paraan para makasurvive. Ready na ba kayong alamin kung paano nag-respond ang mga Pinoy noon? Focus tayo. Ito ang goals natin today. Aalamin natin ang tugon ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol at tutuklasin ang iba't ibang paraan ng paglaban at pakikibagay. At syempre, maintindihan ang epekto nito sa ating kasaysayan. Bago tayo dumako sa talakayan, ay basahin muna natin ng sabay-sabay ang kasanayang pampagkatuto. Handa na ba kayo? Nasusuri ang iba't ibang pagtugon sa kaayusang kolonyal, pag-alsa, pag-angkin, at pag-angkop sa tatlong bansa ng pangkapuluang Timog Silangang Asya. Mga layunin. Na ipaliwanag ng mga mag-aaral ang mga dahilan, mga leader, at resulta ng mga pag-aalsa laban sa mga Espanyol. B. Na ipakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa kagitingan ng mga Pilipinong nag-alsa para sa kalayaan. Letter C. Na iguhit ng mga mag-aaral ang timeline ng mga pag-aalsa mula 1565 to 1765. Nilalaman, tugon ng mga Pilipino sa kaayusang kolonyal ng mga Espanyol sa Pilipinas. It's review time! I-level up mo na yan. Magbabalik tanaw tayo saglit para mas handa tayo sa next lesson. Mayroon akong dalawang katanungan dito at maaaring i-pause ang video para sagutin ito. Una, ano ang ginagawa ng mga tao kapag nakararanas sila ng pang-aabuso o kawalan ng katarungan? Ikalawa, kung ikaw ay nabubuhay noong panahon ng Espanyol at inaagaw ang lupa ng iyong pamilya, ano ang iyong gagawin? Alamin natin kung paano tumugon ang mga Pinoy sa colonial rule ng Espanyol. Game na Besh! Simulan natin to. Sagutin natin ang activity ito. Ano ang kahulugan? Ano ang tawag sa sapilitang pagtatrabaho ng mga Pilipino? A. Polo y servicio. B. Fala. 5 segundo para mag-isip. Ang tamang sagot ay A. Polo y servicio. Ano ang kabayaran sa Espanyol kapalit ng hindi pagtatrabaho? A. Encomienda. B. Fala. Isip kayo ng tamang sagot.
Ang tamang sagot ay letter B, Fala. Ano ang tawag sa sistema ng pamamahagi ng lupa sa mga Espanyol? A. Encomienda. B. Kolonyalismo. Isip ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay A. Encomienda. Ano ang tawag sa mga pinuno ng katutubong relihiyon? A. Babaylan. B. Fraile. Think fast, 5 seconds. Ang tamang sagot ay A. Babaylan. Ano ang tawag sa pagbabayad ng buwis at renta sa lupa ng mga praile? A. Tribute. B. Kalakal. Ang tamang sagot ay letter A. Tribute. Let's explore! Tara, alamin natin ito ng mas malalim para mas gets natin ang mga moves ng mga Pilipino noon. Pamprosesong tanong. 1. Sino ang namuno sa pag-aalsa sa Leyte noong 1565? A. Dagami. B. Sumuroy. Ang tamang sagot ay A. Dagami. Number 2. Ano ang pangunahing dahilan ng pag-aalsa ng mga Kapampangan noong 1585? A. Pang-aabuso ng enkomendero. B. Pagbabawal sa relihiyon. Ang tamang sagot ay A. Pang-aabuso ng enkomendero. Number 3. Bakit nag-alsa ang mga Igorot noong 1601? A. Sa pilitang pagpapakristiyano. B. Mataas na buwis sa lupa. Ang tamang sagot ay A. Sa pilitang pagpapakristiyano. Number 4. Sino ang babaylan na namuno sa Bohol noong 1621 to 1622? A. Tamblot. B. Pagali. Ang tamang sagot ay A. Tamblot. Number 5. Ano ang pangunahing dahilan ng pag-aalsa sa Calabarzon noong 1745 to 1746? A. Inagaw ng mga praile ang lupa. B. Pagbabayad ng mataas na buwis sa tributo. Ang tamang sagot ay A. Inagaw ng mga praile ang lupa. Alright class, very good kayo sa ating activity. New topic naman tayo ngayon. During Spanish colonization, hindi lang basta tahimik ang mga Pilipino. May iba't ibang tugon sila. May mga sumunod, may nakibagay, at syempre, may mga lumaban. Ready na ba kayong i-explore
kung paano nag-react ang mga Pinoy noong colonial rule? Narito ang mga dahilan ng mga pag-aalsa. Labis na paniniil ng mga Espanyol, pag-angkin sa mga lupain ng mga katutubo, at sapilitang pagpapaangkop sa relihiyong Katolisismo. Grabe tuklas, sobrang bigat ng naranasan ng mga Pilipino noon. Nariyan ang oppression, agawan ng lupa, at sapilitang pagpapalit ng religion. Para itong total control mode ng mga Espanyol. Kaya no wonder, iba-iba rin ang naging tugon ng mga Pinoy dito. At eto pa klas, syempre, hindi lang nanahimik ang mga Pilipino. Nag-alsa sila laban sa pang-aabuso ng Espanyol. Parang fight back mode para ipaglaban ang justice at freedom. Narito naman ang mga layunin ng pag-aalsa. Una, paghahangad na makalaya at makapamahala sa sarili. Ikalawa, pagpapanatili ng nakagisnang kultura at gawi ng pamumuhay. Ikatlo, pagmamahal sa kalayaan at kakayahang tumalima laban sa mga dayuhan. Napaka-solid class! Kita nyo? Ang mga pag-aalsa ng mga Pilipino ay hindi lang basta galit. Mayroon silang goals, yung freedom, sariling rule, at pagpapanatili ng culture. Ito yung proof na love talaga ng Pinoy ang kalayaan. Alright, new topic naman tayo. Alam nyo ba, from 1565 to 1765, ay hindi tumigil ang mga Pilipino sa paglaban sa mga Espanyol? Iba-iba ang dahilan at paraan. Pero, iisa ang goal, ang kalayaan at hustisya. Ready na ba kayong kilalanin ang mga legendary ng pag-aalsa noon? Una ay ang pag-aalsa ni Dagami sa Leyte noong 1565. Napakaastig nito class. Si Dagami from Leyte ay isa sa OG na leader na unang tumutol sa pamumuno ng Kastila. Parang day one pa lang, may resistance na agad. At ang resulta? Hindi nagtagumpay ang pag-aalsa. Nahuli si Dagami ng mga Espanyol at pinatay siya noong 1567. Hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpuputol-putol sa kanyang katawan bilang parusa. Natigil ang pag-aalsa matapos nito. Ito yung masakit class. Hindi daw nagtagumpay ang pag-aalsa ni Dagami at grabe pa ang parusa na nakuha niya. Pero kahit failed, proof ito na mula pa sa simula, may tapang na ang mga Pinoy para lumaban sa pang-aapi. Ang ikalawa ay pag-aalsa ng mga Kapampangan noong 1585. Ang leader, mga pinunong Kapampangan o sabwatan. Ang dahilan, pang-aabuso ng mga enkomendero, sapilitang paggawa, kakulangan ng pagkain o tagutom matapos mapilitang magtrabaho sa minahan. Grabe class! Ang mga Kapampangan leaders ay nagkaisa dahil sa sobrang pang-aabuso ng mga enkomendero. Nariyan yung forced labor, gutom, at trabaho sa minahan. Para bang wala na silang choice kundi lumaban for survival. Ang ikalawa ay pag-aalsa ng mga Kapampangan noong 1585. Natuklasan ng isang babaeng Kapampangan na asawa ng isang sundalong Espanyol ang plano at nagsumbong siya sa mga otoridad. Sayang class, nadiskubre agad ang plano kasi may nagsusumbong, mismong Kapampangan pa. Kaya naman, hindi natuloy ang pag-aalsa. Lesson learned, ingatan niyo yung plano, alimu balo nung makananumalik. That means, ingat sa mga plano, baka
makamalik. Ang ikatlo ay pag-aalsa ng mga Igorot noong 1601. At ang leader, walang tiyak na pinunong pinangalanan. Tinangkang pasukin ng Kastila sa pamumuno ni na Padre Esteban Marin at Lieutenant Mateo de Aranda. Napakasolid nito, class. Kahit walang isang specific leader, tumindig ang mga Igorot laban sa mga Kastila. Imagine, kahit sina Father Esteban Marin at Lieutenant Mateo de Aranda ang nanguna sa pananakop, hindi sila basta-basta nagpatalo. Tibay talaga ng mga taga-bundok. At alam nyo bang naging resulta? Natalo ang ekspedisyon ng Kastila at nagtagumpay ang mga mandirigmang Igorot sa Pantabangan, Caraballo, at ilang ulit pang nabigo ang mga Espanyol na sakupin sila sa mga sumusunod na taon. Halimbawa, noong 1608, 1635, at 1663. Astig, ano? Panalong mga Igorot warriors. Natalo nila ang ekspedisyon ng Kastila at hindi lang once ilang beses pang failed attempt ang Spaniards. Grabe, parang undefeated streak sa history. Ang ika-4 ay ang pag-aalsa ni Bancao sa Leyte noong 1621 to 1622. Si Bancao ay isang dato ng Karigara sa Leyte. Siya ang namuno ng pag-aalsang ito kasama ang isang babaylan o paring katutubo na nagngangalang Pagali. Grabe, class. Si Bancao ng Leyte, kasama pa daw ang babaylan na si Pagali at nag-lead ng uprising laban sa Spaniards. Proof ito na kahit datu at spiritual leaders handang lumaban para sa kultura at kalayaan. At ang dahilan? Paghahangad na bumalik sa katutubong pananampalataya at pagtanggi sa pamumunong Kastila. Napakasolid nito, class. Ang reason nila, simple lang, pero matindi. Gusto nilang ibalik ang sariling faith at tinanggihan ang rule ng Kastila. Parang shout out nila na balik roots kami, no to foreign control. At ang resulta, natalo ang mga rebelde at nahuli si Bancao. Pinugutan ng ulo si Bancao at isa sa kanyang mga anak. Samantalang sinunog ng buhay ang isa sa mga babaylan nila bilang parusa. Napakatindi. Ang harsh ng parusa ng Kastila. Pero, pinapakita nito kung gaano sila takot sa resistance ng mga Pilipino. Ang ika-5 ay ang pag-aaklas ni Tamblot sa Bohol noong 1621 to 1622. Napaka-legit nito, class. Si Tamblot ay isang babaylan. Siya yung nag-lead ng religious uprising na gusto nilang bumalik sa sinaunang paniniwala. Plus, dagdag factor pa yung bigat ng buwis at forced labor. Grabe, parang double combo ng faith at survival ng laban nila. At ang resulta? Sayang, class, sa simula, panalo pa sila sa ilang parte ng Bohol. Pero eventually, talo rin dahil mas malakas ang puwersa ng Espanyol. Quick win, pero short-lived. Still, proof pa rin ito ng tapang ng mga Boholano. Ang ika-6 ay pag-aalsa ng mga Itneg o Mandaya noong 1625 to 1627. Ang leader, sina Miguel Lanab at Alababan, mga katutubo mula sa Kapinatan, na bahagi ngayon ng Apayao, na sapilitang bininyagan bilang mga Kristiyano bago nag-alsa. So napakasolid pala nito, class. Sina Miguel Lanab at Alababa ng Apayao ay nag-lead ng uprising after sapilitang bininyagan. Ibig sabihin lang nito, hindi sila basta-basta nagpa-control.
they fought back to defend their belief and identity. At ang dahilan? Ang pagtutol sa pilit na pagbibinyag at mission works ng mga Espanyol. Parang loud and clear message nila. Respect our faith and culture. At ang resulta? Napakagrabe na naman, class. Gumanti ang Spaniards ng sobra. Sinunog pa ang mga taniman, kaya napilitang sumuko ang mga itneg noong 1627. Ang sakit, kasi livelihood ang sinira para mapasuko sila. Ang ikapito ay ang pag-aalsa ni Ladia sa Malolos noong 1643. Ang leader, si Pedro Ladia, at nagpakilalang kamag-anak ni Lacandula o Raha ng mga Tagalog. Napakaastig nito, class. Si Pedro Ladia ay nag-alsa sa Malolos at nagpakilalang kamag-anak pa ni Lacandula. Tinawag pa niyang sarili niya bilang Raha ng mga Tagalog. Parang power move para ipakita na may karapatan siyang mamuno laban sa mga Kastila. Ang dahilan? Paghahangad na palayasin ng Kastila at magpasakop sa sariling pinuno. Nice one! Napaka-clear ng rason. Gusto nilang paalisin ang mga Kastila at mamuno ang sariling leader. Parang ang shoutout nila, kaya naming mag-govern ng kami lang. Ang ikawalo ay pag-aalsa sa Sumuroy, Samar noong 1649 to 1650. Ang leader, si Agustin Juan Sumuroy, kasama sina Don Juan Ponce at Don Pedro Camug. Solid to, class! Si Agustin o Juan Sumuroy, kasama pa sina Don Juan Ponce at Don Pedro Camug, nag-lead ng uprising sa Samar. Parang team effort laban sa mga Kastila. Hindi lang isang leader, kundi grupo talaga. At ang dahilan ay polo y servisyo o sapilitang paggawa at paglilipat ng mga kalalakihan papuntang Cavite Shipyard na malayo sa kanilang tahanan. So gets nyo, class? Ang trigger talaga dito ay ang polo y servisyo. Imagine, sapilitang pinapadala pa yung mga lalaki sa Cavite Shipyard, malayo sa pamilya nila. Kaya understandable na nagrebelde sila at sobrang bigat ng sakripisyo. Ang resulta? Kumalat pa sana sa Visayas at Bicol pero nauwi rin sa Talo. At ang masakit nito, mismong alays niya ang nagtaksil. Kaya, pinugutan si Sumuroy. Parang plot twist na betrayal ang ending. Ang ikasyam ay ang agraryong pag-aalsa sa Calabarzon noong 1745 to 1746. Ang leader, maraming lokal na pinuno at mamamayan sa Laguna, Batangas, Cavite at iba pa. Wow ito, class! Hindi lang iisang leader, kundi maraming lokal na pinuno at mamamayan ang nag-rise up sa Laguna, Batangas at Cavite. Collective effort talaga ng mga tao laban sa pag-aabuso sa lupa. At ang main issue? Ang friar lands. Ito yung malalaking lupaing hawak ng mga orden relihiyoso. Sobrang taas ng upa at pinapaalis pa ang mga magsasaka. At wala rin silang karapatan sa lupang binubungkal nila. Kaya naman, push talaga silang lumaban para sa lupa at kabuhayan. At ang resulta? Nasupil din ng gobyerno ang pag-aalsa. Pero, nag-iwan ito ng matinding anti-friar vibes. And guess what? Naging spark pa ito ng mas malalaking kilusan hanggang sa revolusyon ng 1896.
ika-10 ay pag-aalsa ni Palaris sa Pangasinan noong 1762 to 1765. Astig to class, si Juan de la Cruz o Palaris ng Pangasinan, kasama pa sina Colette de la Cruz, Andres Lopez at Juan de Vera Oncantin, ay nag-lead ng malakas na uprising laban sa mga Kastila. Parang United Squad ng Pangasinense na ready lumaban for freedom. Kita nyo, class? Dahil sa pang-aabuso ng mga opisyal, bigat ng buwis at gulo noong British invasion, nag-decide ang mga Pangasinense na lumaban at ang goal nila, makapamuno ulit sa sarili nilang probinsya. At ang resulta, malakas ang naging uprising at kahit nakapamahala sila pansamantala, nauwi rin sa pagkatalo. Nadakip at binitay si Palaris noong February 26, 1765. Pero ang legacy niya? Proof na kaya ng mga Pinoy tumindig laban sa abuso. Pag-usapan naman natin ang mga karaniwang dahilan ng pag-aalsa ng mga Pilipino. Alam nyo ba? Dahil sa sobrang bigat ng mga abuse noon, gaya ng buwis, enkomienda, forced labor, agawan ng lupa, pati pilit na pagbabago ng religion at lifestyle, ay parang total control package ng Kastila. Kaya, hindi nakakapagtakang nag-alsa ang mga Pinoy. Kahit karamihan sa mga pag-aalsa ay nasupil, nagsilbi naman sila ng inspirasyon para sa mas malaking kilusan, hanggang sa Big Revolution noong 1896. Parang early sparks bago ang malaking apoy. Okay, class, it's time to process. Let's test kung gaano nyo na-absorb ang lesson. Sagutin natin ang mga pamprosesong tanong at i-connect sa mga natutunan natin today. Unang tanong, ano ang ipinapakita ng mga pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol? Ikalawa, bakit mahalagang tandaan ang mga pangalan ng mga leader ng pag-aalsa? At ang ikatlo, kung ikaw ay kasali noon, susunod ka ba o lalaban? Bakit? Let's G! Hands-on muna tayo para mas ma-apply natin ang natutunan sa totoong activity. Alright, class! Timeline challenge na tayo. I-arrange natin ang mga events in the right order. Tingnan natin kung sino ang mabilis at sharp memory recall. Ready? Let's go! Para mas tumatak at mas solid ang learnings nating today, sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. It's game time, class! Is it a fact or a bluff? Check natin kung alin dito ang legit na history facts at alin ang pampalito lang. Ready na ba kayong mag-call out? Maaaring i-pause ang video para masagot nyo ng maayos ang activity na ito.
Ready na ba kayong magpakita ng skills? Check natin kung solid ka na dito. Narito ang pabaong pagkatuto. Ang mga Pilipino noon ay nagpakita ng tapang at pagmamahal sa kalayaan sa pamamagitan ng iba't ibang pag-aalsa. Kahit karamihan ay hindi nagtagumpay. Ang diwa ng kanilang paglaban ay nagbigay inspirasyon sa mga sumusunod na henerasyon. So napaka-solid nito, class. Kahit daw madalas talo ang mga pag-aalsa noon, kitang-kita naman yung tapang at love for freedom ng mga Pinoy. At yung fighting spirit nila, yun ang naging inspirasyon ng next generations hanggang sa tunay na kalayaan. Ano kayang pinakatumatak sa lesson para sa inyo today? What's the tea? Anong mga key takeaways mo? Pagninilay sa pagkatuto. Paano nakatulong ang pag-aaral ng mga pag-aalsa upang maunawaan mo ang kahalagahan ng kalayaan ngayon? So, nice reflection, class! Think about it. Kung paano nakatulong ang pag-aaral ng mga pag-aalsa para mas ma-appreciate natin ang freedom na meron tayo ngayon. Kasi, yung kalayaan na na-enjoy natin, hard-earned yan dahil sa tapang ng mga nauna. Alright, so wrap up na tayo. Nakita natin kung paano lumaban ang mga Pilipino noon. Kahit madalas talo, never silang sumuko para sa kalayaan. At ngayon naman, check time na. Tingnan natin kung gaano kakasolid ang mga learning ninyo sa pamamagitan ng ating pagtataya. Ready na ba kayo?